Hindi lang daw pang flex ang pagkakaroon ng toned muscles. May benepisyo rin ito hanggang sa pagtanda. Huwag daw magpabaya para maiwasan ang tinatawag na muscle mass loss. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino. Matapos makaranas ng bullying na motivate na magpaganda ng katawan, ang 28 years old na ngayon dancer at performer na si Red Miranda. High protein, low carb diet, workout, pag-iwas sa alcoholic drinks at mga pagkaing maalat at matatamis. Yan daw ang naging susi para matone ang kanyang muscles including abs. Inaasar ako ng mga classmates ko, mga kalaro ko na palito, ganyan, whatsoever. So, doon na-push yung sarili ko na kailangan ko magpaganda ng katawan. Si Ariel Piala naman 6 times a week nag-workout para mapanatili ang magandang physique para sa trabaho bilang dancer at sa pagsali sa pageants. Marami siyang may dudulot na maganda as healthy lifestyle, maganda yung hindi ka ba kakasakit agad. Ayon sa physical medicine and rehabilitation doctor, ang pagkakaroon ng muscles ay hindi lamang maganda sa panlabas. Nakakatulong din ito sa metabolism. Muscle contraction entails na kailangan may masunog na energy or calorie. It's gonna help metabolize yung mga sugars natin sa body. That's why exercise helps stave off yung insulin resistance or protects us from diabetes as well. May benepisyo rin ito hanggang sa pagtanda. As we grow old, kung yung muscles natin, if they're adequate, maganda yung strength and flexibility nila, mas matagal yung panahon na kakayanin natin umupo tayo, mag-akyat panaog ng hagdan, mas kakayanin natin pulutin yung mga bagay sa sahig. Pero sabi ng doktor, pagdating ng edad 30 pataas, nagkakaroon na ng muscle mass loss o unti-unting pagkawala ng muscle. We lose muscle mass around 1 to 2% per year, and then that accelerates around the age of 60 up to 3% per year. It's faster if sedentary tayo, di tayo masyado nag-exercise or gumagalaw. May paraan naman para mapabagal ang muscle mass loss, strength training at flexibility exercises. To maintain yung muscle mass natin, kailangan natin na magkaroon ng resistance training. At least mga 3 to 4 times a week. That includes body composition exercises, cardiovascular activities, and stretching. Dagdag na tip pa ni Doc, kumain ng pagkaing mayaman sa protina at magkaroon ng sapat na pahinga at tulog. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.